Mga mahal po naming taga-subaybay, mga mahal po naming mga kaibigan, kaugnay po ng pagunita namin sa ika-53 taon ng SEBC o Christian Era Broadcasting Service International Incorporated, ay inaanyayahan po namin kayo na samahan niyo po kami sa gagawin nating pag-aaral ng mga salita ng Panginoon Diyos. Ako po ang kapatid na Romel Topacio at sa pagkakataong ito ay makakasama po natin ang kapatid na Leo Pidlawan Jr. Marami pong salamat kapatid na Romel. Mga kaibigan, kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, kasama po ng inyong buong pamilya. Nawa ay subaybayan po ninyo ang kabuuan ng gagawin po naming pagtalakay. Mga kaibigan, ang isa pa po sa mga malimit na itanong sa Iglesia ni Cristo ay kung bakit po patuloy ang pagpapatayo ng Iglesia ni Cristo ng mga gusaling sambahan maging sa panahon po ng pandemya. Mga kaibigan, kung ating babalikan po ang kasaysayan ng mga unang lingkod ng Panginoon Diyos ay meron po silang isinasagawang pagsamba sa dako na kung tawagin po ay templo. At kung ating susuriin ay makikita po natin kung gaano po kalaki ang kanilang iniuukol na paggalang, pagpapahalaga at pagmamalasakit sa templo o sa gusaling sambahan. Kapatid na Leo, sino po ba ang nag-utos sa bayan ng Panginoon Diyos na magtayo sila ng templo? Sa Hagay 1 at 8 ay ganito po ang ating mababasa. Magsiahon kayo sa bundok, at mangagdala ng kahoy, at mangagtayo kayo ng bahay, at aking kalulugdan, at ako'y luluwalhati, sabi ng Panginoon. Mga kaibigan, ang Panginoon Diyos po mismo ang nag-utos sa kanyang bayan, na noon, kapatid na Romel, ay ang matandang Israel. Opo. Na ipagtayo po siya ng bahay. At sa saling magandang balita, Biblia, kapatid na Romel, ay templo ang banggit po roon. At mga kaibigan, nilinaw po ng Panginoon Diyos na mahalaga sa Kanya ang bahay o templo na Kanya pong ipinatatayo sa Kanyang bayan. Ang katunayan, ayon po sa Kanya, ito ay Kanya pong kinalulugdan at nagdudulot po sa Kanya ng kaluwalhatian. Kapatid na Leo, dahil nga po sa naunawaan ng bayang Israel, yung kahalagahan ng templo, mahalaga sa Panginoon Diyos ang kanyang templo, papaano po pinaghandaan at pinahalagahan ng unang bayan ng Diyos ang pagtatayo ng templo? Sa unang kronika, sa 29, 10, 14 at 16, ay ganito po ang ating mababasa mga kaibigan, pakinggan po ninyo. Sa harapan ng mga tao'y tuwang-tuwa si David na nagpuri kay Yahweh. Sinabi niya, karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob, pagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo at ibinabalik lamang namin. O Yahweh na aming Diyos, ang lahat ng kayamanang ito na natipo namin para ipagpagawa ng iyong tahanan, ay sa iyo nga nagbuhat. Mga kaibigan, kitang-kita po sa mga lingkod ng ating Panginoon Diyos na tuwang-tuwa sila. At buong puso silang naghandog ng mga kayamanan para po sa ipagagawang tahanan o sa templo ng ating Panginoon Diyos. Hindi po sila natisod o nanghinayang sa kanila pong mga inihandog. Ganyan din po kapatid na Leo ang katangian ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ngayon. Opo. Hindi rin po sila natitisod. Makikita natin, masaya po silang nagkakaloob, naghahandog at ginagawa po nila ito ayon sa pasya ng kanilang puso. Opo. Ngayon, papaano pa po pinatunayan ng Panginoon Diyos yung namahalaga sa Kanya, yung templo na ipinatayo sa Kanya ng Kanyang bayan? Sa ikalawang kronika, sa 7 at 16, ay ganito naman mga kaibigan ang atin pong mababasa. Hinirang ko at itinalaga ang bahay na ito upang mamalagi rito ang aking pangalan. Pangangalagaan ko at
pakamamahalin ang pook na ito magpakailanman. Ito po, mga kaibigan, ang damdamin ng Panginoon Diyos sa templo na ipinatayo para sa Kanya ng Kanyang bayan. Ang sabi po niya ay, hinirang ko at itinalaga ang bahay na ito upang mamalagi rito ang aking pangalan. Pangangalagaan ko at pakamamahalin ang pook na ito magpakailanman. Kaya tama po yung ginagawa nating kapatid na Leo na hindi tayo basta nakapagtayo lang ng templo ay tapos na. Opo. Kundi pagkatapos na maitayo yung templo ay ipinagmamalasakit po natin. Opo. Pinangangalagaan po natin. Pagka nagkakaroon po ng kasiraan, agad na ipinagagawa ng ating namamahala, isinasaayos anuman yung makikitang kasiraan. Sapagkat gaya po nung binasa ninyo, doon tumatahan ang pangalan ng ating Panginoon Diyos. Bukod po sa pangalan ng Panginoon Diyos, alin pa po ang tumatahan sa templo ng Panginoon Diyos? Basahin po natin, mga kaibigan, ang nakasulat naman dito po sa ikalawang kronika sa 7:15 hanggang 16. Sa ngayon, ang aking mga mata ay didila at ang aking pakinig ay makikinig sa dalangin na gagawin sa dakong ito. Sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahin ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman at ang aking mga mata at ang aking puso ay doroong palagi. Kaya napakahalaga po sa Panginoon Diyos ng Kanyang templo. Napansin natin, kapatid na Romel at mga kaibigan, doon po sa templo tumatahan ang Kanyang pangalan, ang Kanyang mata, pakinig at puso. Mga kaibigan, karagdagang kaalaman lang po. Sa aklat po ng awit 26:8 ay maging ang kaluwalhatian po ng Panginoon Diyos ay nananahan din po sa Kanyang templo. Ngayon, kapatid na Leo, ano pa po ang tawag ng Panginoon Diyos doon sa templo na ipinatayo ng Kanyang bayan para sa Kanya? Dito naman po sa Isayas, sa 56:7, ay ganito po ang ating mababasa. Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at papagkakatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Mga kaibigan, isa pa po ito sa mga naghahayag na napakahalaga sa ating Panginoon Diyos ng templo. Tinawag po niya itong aking bahay at bahay panalanginan. Ito po ang dahilan, mga kaibigan, kaya ipinag-utos po ng ating Panginoon Diyos sa Kanyang bayan na ipagtayo po siya ng templo na tinatawag po ito na bahay ng Panginoon Diyos. Mga kaibigan, sa bahaging ito, meron lang po kaming nais na liwanagin. Ano po? Kaya po tinawag ang templo na bahay ng Panginoon Diyos ay hindi po sa sentido na doon nakatira ang Panginoon Diyos sa Kanyang kasyangaan. Kundi, gaya nga po ng binasa ng kapatid na Leo sa talata ng Biblia, ay naroon po sa templo ang Kanyang kaluwalhatian, ang Kanyang pangalan, mata, pakinig, at ang Kanyang puso. Dumako po tayo, kapatid na Leo, doon po naman sa kaukulan ng templo. Ano po ba ang kaukulan ng templo? Kaya ipinag-utos po ng Panginoon Diyos na itayo ito ng Kanyang bayan. Sa awit 138 at 2 ay ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan. Ako'y sasamba sa dako ng iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan. Sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Ito po, mga kaibigan, ng pangunahing kaukulan ng templo o ng gusaling sambahan. Dito po isinasagawa ng mga tunay na lingkod ng Panginoon Diyos ang kanilang, ang banggit po rito ay pagsamba, pagpapasalamat,
at pagpupuri sa Panginoon Diyos. Dahil po sa lahat ng kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa kanila. Kaya nga sa awit 5:7, kapatid na Romel, Opo. ay pumapasok sila sa templo para po sumamba sa ating Panginoon Diyos. Mga kaibigan, anuman po ang sitwasyon ng buhay at pamumuhay ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay mapapansin po ninyo na kahit po ngayon, lalo na ngayon na may pandemya, hindi po namin kinaliligtaan o pinababayaan ang aming pagsamba sa Panginoon Diyos. Kasi tungkulin po ito pananagutan po ito ng mga lingkod ng Panginoon Diyos na sa mga huling araw na ito, tayo po na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang bayan ng ating Panginoon Diyos. Kaya lagi po kaming nakahanda, mga kaibigan, na magsakit para po maipagpauna ang pagsamba. Mapag-ukulan po ito ng malaking pagpapahalaga sapagkat ito po, kapatid na Leo, ang lalo pong ikatitiyak ng pagtatamo natin ng kaligtasan. Opo. Ano pa po ang kaukulan ng templo, kapatid na Leo, batay po sa pagtuturo ng Biblia? Dito naman po sa ikalawang kronika, sa 7:15 hanggang 16, ay ganito ang atin pong mababasa. Dinggin po ninyo, mga kaibigan. Diringgin ko nga ang mga dalangin gagawin dito ngayon at magpakailanman. Hinirang ko at itinalaga ang bahay na ito upang mamalagi rito ang aking pangalan. Pangangalagaan ko at pakamamahalin ang puok na ito magpakailanman. Mga kaibigan, nangako po ang Panginoon Diyos sa kanyang mga lingkod na diringgin niya ang dalangin gagawin sa kanyang bahay o sa templo. Ang sabi pa nga po ay hinirang niya at itinalaga ang templo para mamalagi roon ang kanyang pangalan. Kaya mga kaibigan, kahit po sa panahong ito na mayroong pandemya, ay tuloy-tuloy po ang pagpapatayo ng Iglesia ni Cristo ng mga gusaling sambahan. At katulad din po ito sa panahon ng sugo ng Panginoon Diyos sa mga huling araw nang magkaroon po noon ng pandemya na tinatawag po na Spanish flu. Opo. Mga kaibigan, sapagkat sa templo po o sa gusaling sambahan, doon po isinasagawa ng mga kapatid sa iglesia yung pagsamba sa Panginoon Diyos. Maging yung pagdulog po sa Panginoon Diyos ng kani-kanilang mga pangangailangan. At sumasampalataya tayo, kapatid na Leo, na pagka ang mga lingkod ng Panginoon Diyos ay sa loob ng templo isinagawa yung kanilang mga pananalangin, lalo po silang sinasagot ng Panginoon Diyos. Kaya kahit na po yung mga kapatid natin ay dumadaan sa mga mabibigat na sitwasyon ng buhay, palibhasa na isasagawa po nila yung pagsambat pananalangin sa loob ng templo, nakapagpapatuloy po sila Totoo sa yan. kanilang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Totoo po yan, kapatid na Romel. Ngayon, kapatid na Leo, baka po iniisip nung ating mga mahal na taga-subaybay na yung templo ay pinahalagahan lang sa panahon ng bayang Israel. At sa panahong Kristiyano, hindi na. Kaya ipaglingkod po natin sa kanila. Kapatid na Leo, pinahalagahan din po ba sa panahong Kristiyano ang templo ng Panginoon Diyos? Papaano po pinahalagahan ng Panginoong Hesukristo yung templo ng Panginoon Diyos? Sa Juan 2:13 hanggang 16, ay ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan. At malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, at umahon si Jesus sa Jerusalem. At nasumpungan niya sa templo yaong nangagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati, at ang mga mamamalit ng salapi na nangakaupo. At ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid. Itinaboy niyang lahat sa templo, ang mga tupa at gayon din ang mga baka, at ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit, at ginulo ang kanilang mga dulang. At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito, huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal. Pansinin po ninyo, mga kaibigan, na mayroong nakatayong templo sa panahon po ng ating Panginoong Sukristo. At ito po, kapatid na Romel, ay batay sa ating binasa, ay Opo. pinag-ukulan ng ating Panginoong Sukristo ng pagpapahalaga
Ang katunayan, mga kaibigan, ay hindi po niya ito ipinagiba At hindi po niya sinabing hindi na ito kailangan. At batay nga po sa ating binasa, ay ipinagmalasakit ito ng ating Panginoong Kristo. Opo, gumawa po siya ng panghampas, di po Opo. ba? Itinaboy lahat ng mga tao na ginawang bahay kalakal yung templo ng ating Panginoon Diyos. At mga kaibigan, ang katunayan pa po na mahalaga sa Panginoong Heso Kristo, yung templo, tinawag pa niya ito na bahay ng aking Ama. Kaya sa ating Panginoong Kristo, kapatid na Leo, napakahalaga po ng templo ng Panginoon Diyos. Ngayon, sa yung mga apostol po, yung mga unang Kristiyano, paano rin po nila pinahalagahan yung templo ng Panginoon Diyos? Sa Lucas 24, 51 hanggang 53, ay ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan. At nangyari na samantalang sila'y binabasbasan niya, ay iniwan niya sila at dinala siya sa itaas sa langit. At siya'y sinamba nila at nagsibalik sila sa Jerusalem na may malaking galak. At palaging sila'y nasa templo na nangagpupuri sa Diyos. Mga kaibigan, ang mga apostol po at ang mga unang Kristiyano ay palaging nasa templo na nagpupuri po sa ating Panginoon Diyos. Ganito rin po ang pinatutunayan sa Gawa 2:44 at 46. Ang lahat po ng sumasampalataya o ang mga unang Kristiyano ay sama-samang palagiang sumasamba sa templo araw-araw. Mga kaibigan, ganito rin po ang pagtatalagang iniuukol ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa templo ng Panginoon Diyos o sa mga gusaling sambahan. At sa panahong ito, kapatid na Leo, na may pandemya, ay mga kaibigan, buong higpit po na sinusunod ng Iglesia ni Cristo sa aming mga pagsamba yung mga health protocols na ipinatutupad ng gobyerno. At dahil nga po, kapatid na Leo, sa napakahalaga ng templo ng gusaling sambahan, batay sa pagtuturo ng Panginoon Diyos, ng Panginoong Heso Kristo at ng mga apostol, ayon po sa Panginoong Kristo, ano po kaya ang dapat na gawin ng mga tunay na sumasampalataya o yung mga kaanib po sa kanyang iglesia? Dito po sa Juan, sa 14 at 12, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Mga kaibigan, ang nagsasalita po rito ay mismo ang Panginoong Kristo. Ayon po sa Kanya ay lalong dakilang mga gawa ang gagawin ng mga susunod at sasampalataya sa Kanya na ang tinutukoy niya ay ang Kanyang mga hinirang. Opo, ano po ang isa sa mga dakilang gawa, kapatid na Leo, na dapat gawin ng mga susunod, sasampalataya sa Panginoong Kristo o ng mga hinirang niya? Dito po sa Ikalawang Kronika, sa 2 at 5 ay ganito po ang ating mababasa. Ang templong ipagagawa ko ay magiging dakila, sapagkat ang Diyos namin ay higit na dakila sa alinmang Diyos. Mga kaibigan, batay po sa Biblia, ang templong ipagagawa sa mga susunod at sasampalataya sa Panginoong Kristo, na ang tinutukoy ay mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay dakila, sapagkat ang Panginoon Diyos po ay dakila. At ito po ang dahilan, kapatid na Romel at mga kaibigan, kaya kahit po sa panahong ito na may pandemya, ang Iglesia ni Cristo po sa pangunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ay patuloy po sa pagpapatayo ng magaganda, maaayos, malalaki, at dakilang gusaling sambahan, sapagkat ang tunay na Diyos po o ang Ama na dapat sambahin at paglingkuran ay dakila. Kaya hindi po nasasayang ang malalaking halaga na ginugugol para rito ng Iglesia ni Cristo. Kaya ang pagtupad sa utos ng Panginoon Diyos, kapatid na Romel, Opo, at mga kaibigan, na magtayo ng gusaling sambahan o ng templo kung saan isasagawa ang tunay na pagsamba,
ay nakapagdudulot po ng kaluguran, kapurihan, at kaluwalhatian sa Panginoon Diyos na siyang nag-utos na ito po ay gawin ng kanyang mga hinirang. Mga kaibigan, ang ginugugol po sa pagtatayo namin ng mga gusaling sambahan ay mula po sa mga kusang handog ng mga kapatid sa iglesia na ang karamihan po ay nasa uring mahihirap lang. Subalit dahil po sa ang mga handog na ito ay may basbas ng Panginoon Diyos, kaya nakapagpapatayo ang Iglesia ni Cristo ng malalaki, magagandang gusaling sambahan sa iba't ibang panig ng mundo. At kahit po sa mga liblib na dako, ito po ay sa lalong ikatitiyak ng pagtatamo namin ng kaligtasan. Sinasampalatayanan po namin, mga kaibigan, na ito po ay gawa ng makapangyarihang kamay ng Panginoon Diyos. Katunayan po, nasa Kanya ang iglesyang ito at hawak niya ang sugo at ang pamamahala sa loob nito. Magbabalik pa po kami para ipagpatuloy ang ginagawa nating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Habang itinatayo ang mga gusaling sambahang ito, ay tiniyak na nasusunod ang mga health and safety protocols. 51 sa mga ito ay mismong ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang nangasiwa ng paghahandog sa Diyos na nasaksihan ng mga kaanib via live streaming. May 19 na mga edipisyo ang maituturing na malalaking sambahang natapos sa taong ito ng 2021. Idagdag pa rito ang sa kasalukuyan ay 80 na bilang ng mga under construction na mga gusaling sambahan sa iba't ibang panig ng mundo. Sa taong 2021 ay nakapagpatayo rin ang Iglesia ni Cristo ng 32 na mga barangay chapels. Sa kasalukuyan ay may 10 na barangay chapels ang ipinatatayo ng Iglesia. Wala ring tigil ang Iglesia sa pagkukumpuni at pagsasaayos ng mga dakong pinagsasambahan ng mga kaanib nito. Nangyari ang lahat ng ito samantalang ang buong mundo ay dumadaan sa pandemya. Isang tandang hayag na ito ay awa at tulong ng Panginoong Diyos. Sa pangunguna ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ay naitataguyod ang ganitong mga proyekto. Sa anumang kalagayan o sitwasyon ng daigdig, ay nagpapatuloy ang banal na gawaing ito na nakapagbibigay kalwalhatian sa Panginoong Diyos.
Mga kaibigan, patuloy po kayong nanonood sa Reconnect an Evangelical Mission. Ang isa pa po na malimit itanong sa Iglesia ni Cristo ay kung bakit po ang Iglesia ni Cristo ay may isinasagawang mga lingap sa mamamayan. Mga kaibigan, totoo po na ang isa sa mga gawain ng Iglesia ni Cristo na hayag po sa maraming tao ay ang ginagawang paglingap sa mga mamamayan na kapuspalad, lalo na po yung mga inabot ng kalamidad. Ang paglingap na ito na ginagawa po ng Iglesia ay isa rin po sa mga pinag-uukulan ng aming handog at abuloy sa loob ng Iglesia. Maaring ang tanong po ninyo, ito kaya ay meron ding matibay na saligan sa Biblia? Kapatid na Leo, sagutin po natin yon sa pamamagitan ng Biblia. Bakit po ang Iglesia ni Cristo ay sa pangunguna ng ating tagapamahalang pangkalahatan ay nagsasagawa ng mga paglingap sa ating kapwa? Kapatid na Romel at mga kaibigan, ang isa po sa pinagbabatayan ng Iglesia ni Cristo ay ang utos ng Panginoon Diyos na itinuro po ng Panginoong Jesucristo. At ito po ay nakasulat dito po sa Marcos sa 12, 29 hanggang 31. Ganito po ang pahayag. Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon natin Diyos ang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." Mga kaibigan, sa mga talatang binasa po natin ay binabanggit po ng Panginoong Jesucristo ang una at ang pangalawa sa pinakamahalagang utos na dapat pong masunod ng tao. Ang pinakamahalagang utos ay ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ang pangalawa sa pinakamahalagang utos ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa makatwid, mga mahal po naming taga-subaybay, isa pong napakadakilang utos ng Panginoon Diyos ang umibig sa kapwa. Subalit, kapatid na Leo, madali pong sabihin ng isang tao na umiibig siya sa kanyang kapwa. Madaling sabihin yon. Kaya sa pamamagitan pa rin po ng Panginoong Jesucristo, alamin po natin papaano po ba mapatutunayan ng tao, papaano po ba magagawa ng tao na talagang siya umiibig sa kanyang kapwa. Pakinggan po ninyo mga kaibigan ang nakasulat dito po sa Lucas sa 10:25 hanggang 37 ay ganito po ang ating mababasa. Isang dalubhasa sa kautosang Hudyo ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. "Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon?" Sumagot ang lalaki, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sabi ni Jesus, "Tama ang sagot mo. Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan." Upang huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, "Sino naman ang aking kapwa?" Sumagot si Jesus, "May isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati ang damit sa kanyang katawan, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita. Ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan.
Pagkatapos, ang lalaki ay isinakay ng Samaritano sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Heto, alagaan mo siya. At kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbalik." At nagtanong si Jesus, "Sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya," tugon ng abogado. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Sige, ganoon din ang iyong gawin." Mga kaibigan, sa mga talatang binasa po namin sa inyo ay isinaysay ng ating Panginoong Sukristo ang isang talinghaga patungkol po sa isang lalaki na hinarang ng mga tulisan, dinakawan, binugbog, at iniwang halos ay patay na. Opo. At doon nga po sa talata na binasa nyo, kapatid na Leo, kalunos-lunos yung kalagayan ng lalaki. Ano po? Pero nakatatawag ng pansin, nung makita po siya nung paring Hudyo at nung isang Levita, hindi po siya pinansin. Manapa, lumihis pa sila nung landa. Sa makatwid, meron po talagang mga tao na umiiwas na tumulong sa mga taong nangangailangan. Subalit, kapatid na Romel at mga kaibigan, ayon din po sa Biblia, yung Samaritano, hindi ganun ang ginawa. Opo. Manapa ay nilapatan niya o nilapatan niya ng dagli ang lunas yung lalaki. Isinakay sa kanyang asno Opo. at dinala sa bahay panuluyan. At siya po ang nagbayad sa lahat ng nagastos noong nag-alaga doon sa lalaki. Sa makatwid mga kaibigan, dito po ay ipinakikita sa atin ng Biblia na yung tunay na naghahayag ng mabuting pakikipagkapwa-tao ay yaong tumulong sa kanyang kapwa na nangangailangan. Kaya yung isa pong kahayagan ng pag-ibig sa kapwa ay sa pamamagitan po ng pagkakawang gawa. Ito po, kapatid na Leo, yung pagtulong sa mga taong nangangailangan sa abot ng ating makakaya. Opo. At mga kaibigan, sa panahon po natin, ay totoong napakaraming tao na nangangailangan. Ang pandemya na halos ay 2 taon nang nagpapahirap sa maraming tao, ay pinabigat pa po ng mga kalamidad. Katulad nga po, kapatid na Romel, ng mga paglindol Opo. at matitinding pagbaha sa iba't ibang panig ng mundo. Opo, sa ganito pong kalagayan ng maraming tao sa mundo ngayon, kapatid na Leo, ano po ang utos ng Panginoon Diyos na dapat nating gawin? Pakinggan po natin mga kaibigan ang nakasulat po dito po sa Kawikaan. Sa 3:27 hanggang 28. Ang kagandahang loob ay huwag ikait sa kapwa. Kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroong ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihing bumalik at bukas ibibigay. Mga kaibigan, ang Panginoon Diyos po mismo ang may utos sa atin na huwag po nating ipagkait ang kagandahang loob sa kapwa. Lalo na nga po kung meron naman tayong kakayahang tumulong. At ang sabi pa, kapatid na Romel, kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihing bumalik at bukas ibibigay. Ibig sabihin ngayon na po dapat ibigay yung tulong. Opo. Mga kaibigan, ito po ang dahilan kung bakit ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ay nagsisika po na makatulong sa ating mga kapwa-tao, kaanib man sa Iglesia ni Cristo o hindi. Tumutulong po ang Iglesia upang maalagaan at gumaling yung mga kababayan po natin na dinapuan ng mga mabibigat na karamdaman, yung mga inabot ng kalamidad katulad ng pagbagyo, pagbaha at ng iba pa, ay kaagad po hinatdan ng tulong at pagdamay para po sa kanilang dagli ang pangangailangan. Kapatid na Leo, nais nating liwanagin sa kanila na ito po ay dati na rin ginagawa ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang bansa. Totoo po yan, kapatid na Romel at mga kaibigan. At yan po, mga kaibigan, ang pinagsisikapang matugunan ng Iglesia ni Cristo mula pa noon at maging sa kasalukuyang panahon. Ginagawa po iyan ng Iglesia ni Cristo bilang pagsunod sa kalooban ng Panginoon Diyos na ibigin ang kapwa
katulad po ng pag-ibig sa sarili. Subalit, kapatid na Leo, higit po sa mga material na bagay na maaari nating ilingap sa ating kapwa, ano po ang pinakamahalagang tulong na dapat po nating ilingap, magawa sa ating kapwa? Dito po sa Tadio, sa 1:22 hanggang 23, ay ganito po ang ating mababasa. Kahabagan ninyo tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sagipin ninyo ang nasa apoy. Ang iba na may kahabagan ninyo. Ngunit mag-iingat kayo. Kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang tigmak ng kahalayan. Mga kaibigan, ito po ang pinakamahalagang tulong na dapat gawin para sa ating kapwa. Ang sabi po ni Apostol Tadio, sagipin ninyo ang nasa apoy. Pakiliwanagin nga po, kapatid na Leo, mula po sa Biblia, alin po yung apoy dyan na tinutukoy na doon dapat nasagipin at iligtas ang tao? Dito po sa 2 Pedro, sa 3, 7 at 10, ay ganito po ang pahayag. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Mga kaibigan, ang apoy po na tinutukoy na mula roon ay dapat nating sagipin ng tao ay ang apoy po na itinataan sa araw ng paghuhukom para lipulin ang mga taong masama. Kung hangad po ng tao na maligtas sa kahirapan, sa mga karamdaman at sa mga kapahamakan sa daigdig na ito, lalo pong dapat niyang hangarin na maligtas sa kapahamakan sa araw po ng paghuhukom. Kaya mapapansin po ninyo mga kaibigan na kung ang Iglesia ni Cristo ay hindi po tumitigil sa paglingap sa mga kababayan po nating nangangailangan, lalong hindi po kami tumitigil na tulungan ang tao na masagip sa kapahamakan sa apoy sa araw ng paghukom. Kapatid na Leo, sino po ba ang pangunahin na may hangad, may gusto na ang mga tao'y maligtas sa kaparusahan sa apoy? Ang Panginoon Diyos po mismo, kapatid na Romel, at mga kaibigan ang naghahangad na ang tao ay maligtas. At ito po ay mababasa natin dito po sa 1 Timoteo, sa 2:3 hanggang 4. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Mga kaibigan ng Panginoon Diyos po mismo ang pangunahing naghahangad na ang tao po ay maligtas sa kapahamakan pagdating ng araw ng paghuhukom. Subalit, pansinin po natin mga kaibigan, ayon din sa Biblia, para maligtas ang tao, ay kailangang malaman niya ang katotohanan. Alin po, kapatid na Leo, ang isa sa mga katotohanan na dapat pong malaman at magawa ng tao? Pakinggan natin, mga kaibigan, ang mismong pahayag ng ating Panginoong Hesukristo na nakasulat po dito sa Juan, sa 10, 7 at 9, ganito po ang ating mababasa. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko, ay magiging ligtas. Mga kaibigan, hindi po namin ito sariling pahayag o sariling opinyon. Ito po ay pahayag mismo ng tagapagligtas o ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi po niya, buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko, ay magiging ligtas. Kaya mga kaibigan, malinaw po na ang isa sa mga katotohanan na dapat malaman at sundin ng tao
upang siya ay maligtas sa kapahamakan pagdating ng araw ng paghukom ay ang pagpasok po sa loob ng kawan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kapatid na Leo, ayon pa rin po sa Biblia, alin po yung kawan na tinutukoy na kinapalooban ng mga tao sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na sila yung mga taong tiyak na maliligtas? Ito po mga kaibigan ay ang Iglesia ni Cristo. At mababasa po natin ito sa Gawa sa 20 at 28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Sa makatwid, lahat po ng nagnanais maligtas sa araw po ng paghukom ay kailangan pong pumasok sa kawan o sa Iglesia ni Cristo. Yan po ang dahilan mga kaibigan, kaya tangi po sa tulong na material na maaaring maitulong ng Iglesia ni Cristo sa mga nangangailangan sa pangunguna po ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo Manalo. Ang Iglesia ni Cristo po ay buong sikap na ipinangangaral sa lahat ng tao ang katotohanan ukol po sa ikaliligtas ng tao sa araw po ng paghuhukom. At ito po ay ang pag-anib ng tao sa Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, ang tulong po na material ay mahalaga. Ngunit yun po ay nauubos. Samantalang ang paglingap, alang-alang po sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao ay pangwalang hanggan. Sapagkat may buhay na walang hanggan doon sa bayang banal. Kaya ito po ang pinakamahalaga. Hindi po tumitigil ang Iglesia ni Cristo na makatulong, lalo na po sa mga kapuspalad at nangangailangan. Subalit, ang aming pinakahahangad ay makasama po namin kayo sa tunay na Iglesia ni Cristo para tamuhin po natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa pagdating po ng araw ng paghukom. Maraming salamat po sa inyong matyaga na pagsubaybay sa ginawa nating pag-aaral. Inaanyayahan po namin kayo sa isang maikling panalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Opo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga aral na nakasulat sa Biblia, Opo. ay naihayag namin sa aming mga kapwa-tao Opo. na ang iglesyang ito na aming kinabibilangan ay ang tunay na iglesyang sa iyo Amen. at siyang maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Amen. Palibasay ito po ang nagtataguyod ng iyong mga aral Opo. na nakasulat po sa Biblia. Amen. Katulad po ng paghahandog at pag-aabuloy Opo. na ginagawa ng iyong mga hinirang. Amen. Na ito po ay iniuukol sa pagpapatayo ng mga gusaling sambahan Opo. at kasama rin sa pinag-uukulan nito Opo. ang ginagawa po naming paglingap sa aming mga kapwa-tao Opo. na totoong nangangailangan. Amen. Ama, tulungan mo po ang lahat ng aming mga taga-subaybay. Opo. Sana'y lalo nilang maramdaman ang aming wagas na layunin, Opo. ang aming pagmamalasakit, Opo. na sila po ay magkaroon ng magandang katayuan sa daigdig na ito, Opo. maipagkaloob ang kanilang pangangailangan, Opo. at higit sa lahat ay maisagawa nila ang pagsunod sa iyong mga kalooban, Opo. ang pagpuri at pagsamba sa iyo, Opo. para makasama namin sila, hindi lamang sa loob ng tunay na iglesia, Opo. kundi makasama namin sila sa pagmamana ng kaligtasan pagdating ng dakilang araw. Amen. Panginoong Hesukristo, patuloy mo po kaming ipamagitan sa ating Ama Opo. at ibiyaya mo pa po ang maraming pagtatagumpay sa iyong banal na iglesia. Amen. Ama, sumasampalataya po kami. Opo. Patuloy mong babasbasan ang iyong pamamahala Opo. at ang kabuuan ng iyong banal na iglesia. Amen. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Amen.